Bago tayo magumpisa sa ating istorya, gusto ko munang kayong kamustahin. Nasaan man kayo ngayon, nasa bahay, nasa biyahe, nasa trabaho o nagpapahinga lang bago matulog, mag-iwan naman kayo ng comment kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng bansa o kahit sa ibang panig ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na makikinig sa iisang kwento. Kaya halina na, simulan na natin ang ating istorya. May mga taong ipinanganak na tila sinubok agad ng panahon, habang ang iba ay abala sa pangarap, sa gala, sa pag-ibig, o sa mga simpleng bagay na kayang bilhin ng pera. May ilan namang mas maagang namulat sa bigat ng buhay. Isa na rito, si Isabel de los Reyes. 22 taong gulang pa lamang si Isabel, pero sa mukha niya ay mababanaag na ang pagod ng isang taong ilang ulit nang tinalo ng pagkakataon, ngunit pilit pa ring bumabangon. Hindi siya kagaya ng ibang dalagang kasabayan niya sa baryo ng San Isidro na may oras pang tumambay sa tindahan tuwing hapon o makisaya sa pista kapag Mayo. Si Isabel ang tipo ng babaheng habang bata pa ay natuto ng magbilang ng barya, makinig sa problema ng mga matatanda, at tumanggap ng katotohanang hindi lahat ng mabubuting tao ay ginagantimpalaan agad ng magaan na buhay. Noong nabubuhay pa ang kanyang ama na si Rogelio, simple ngunit matiwasay ang buhay nila. Hindi man sila mayaman, marunong ngumiti ang kanilang munting tahanan. Isang kahig, isang tuka ang araw-araw, pero masaya silang nagsasalo sa hapag. Ang ama niya ay masipag na trabahador sa isang maliit na planta ng feed mill sa kalapit bayan. Ang ina niyang si Luzviminda ay nagtitinda ng kakanin tuwing umaga, at ang bunso niyang kapatid na si Tomas, masayahing bata na nangangarap maging guro balang araw. Ngunit isang maulang gabi ng Setyembre, biglang nabaliktad ang lahat. Umuwi si Rogelio sa Caubon. Nadulas raw sa planta habang may binubuhat na mabigat na sako. May nagsabing aksidente iyon, may nagsabi namang pinabayaan sila dahil kulang ang safety measures. Ngulit sa mga tulad nilang walang pera at walang laban, kahit gaano kasakit ang hinala, kailanang tanggapin ang paliwanag ng may kapangyarihan. Mula noon, nagsimulang magkulay-abo ang mga araw sa buhay ni Isabel. Ilang linggo pa lamang mula nang mailibing ang ama niya, ay bumigay ang katawan ng kanyang inang si Luzviminda. Isang umaga, habang naglalabas sa likod bahay, bigla na lamang itong natumba. Na-stroke ang matanda. Hindi man ito tuluyan na paralisada, nang hina ang kalahati ng katawan nito. Mula sa pagiging masiglang ina na kayang magsabay ng pagluluto, pagtitinda at pag-aalaga sa bahay, naging babaeng nakahiga na lamang sa banig at umaasa sa pag-aalalay ng anak. Anak? Mahinang wika ni Luzviminda isang gabi habang pinupunasan ni Isabel ang noon niya. Anak, wag mo pong isipin yan. Basta gumaling lang kayo. Ako na po ang bahala sa atin. Hindi madali ang buhay, anak. Hindi po talaga. Pero mas hindi ko kakayaning pabayaan kayo. Mula sa gabing iyon, tila tuluyan nang nagbago ang pagkatao ni Isabel. Hindi na siya simpleng anak na sumusunod lamang sa utos ng magulang. Siya na ang tumayong haligi ng kanilang tahanan. Siya ang nagbenta ng natitirang alahas ng ina niya. Siya ang nakipag-usap sa botika para makahingi ng hulugang gamot. Siya ang nagluto, naglinis, nagbantay at tumulong sa Tomas sa assignment habang pinipilit ding maghanap ng pagkakakitaan. Ngunit sa baryo, limitado ang oportunidad para sa isang babaeng high school graduate na kailangang kumita ng malaki-laki. Naglabas siya para sa kapitbahay, nagbalot ng suman para sa palengke, at minsang ay sumama pa sa pag-aani sa bukid kapalit ng koonting pera at isang supot ng bigas. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi sapat ang kinikita para sa maintenance medicines ni Luzviminda, matrikula ni Tomas at sa utang nilang unti-unting lumalaki. Doon na nagsimulang manghimasok sa buhay nila ang tiyuhin niyang si Lauro, nakabatang kapatid ng kanyang ama. Sa umpisa ay mukhang maaawayin ito. Dumadalaw-dalaw, may dalang konting groceries, kung minsan ay gamot.
Ngunit kalaunan, nahalata ni Isabel ang tunay na hangarin nito. Isabel, sabi ni Lauro isang hapon habang nakaupo sa sirang silya sa kanilang balkonahe. Hindi nakakayanin ang paglalaba at pagbabalot ng kakanin ang pangangailangan ninyo. Mas mabuti pa, isang lana ninyo sa akin yung natitirang lupa. Napatingin si Isabel sa tiyuhin. Tiyo, yan na lang po ang natitira sa amin. Kaya nga dapat maging praktikal ka. Ano bang mapapala ninyo sa lupang yan kung wala namang kayong puhunan? Pamana po yan ni tatay. Patay na ang tatay mo, Isabel. Malamig nitong sagot. Ang mga buhay ang dapat mag-isip kung paano mabubuhay. Tumigas ang mukha ni Isabel. Hindi siya sumagot agad. Sa loob-loob niya, parang binuhusan ng malamig na tubig ang alaala ng ama niyang minsang nangarap na balang araw ay magtatayo sila ng maliit na tindahan sa mismong lupang iyon. Mag-iisip po ako, mahinahon niyang sabi. Ngumingisi si Lauro na parang alam na nito ang kahihinatnan. Mag-isip ka ng mabuti, baka sa susunod bangko na ang kumuha niyan at wala na kayong matira. Pagkaalis ng tiyuhin niya, tahimik na umiyak si Isabel sa likod ng bahay. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil unti-unti niyang nauunawaan na sa oras ng kagipitan, hindi lahat ng kamag-anak ay karamay. May ilan ding naghihintay lang ng tamang sandali para makinabang. Kinagabihan, nadatnan siya ni Tomas na nakaupo sa gilid ng papag, hawak ang mga resibo ng gamot. Ate, mahina nitong tawag. Oh, bakit gising ka pa? Hindi na ba ako makakapag-aral sa susunod na pasukan? Parang may kumurot si dibdib ni Isabel. Tinabihan niya ang kapatid. Sinong may sabi? Wala naman, pero narinig ko si Tiyo Lauro. Sabi niya kahit anong sipag mo, hindi na natin kaya. Huminga ng malalim si Isabel at hinaplos ang buhok ng kapatid. Makinig ka sa akin, Tomas. Hindi kita patitigilin, kahit anong mangyari. Pero paano kung hindi talaga kaya? Kakayanin, kahit ako pa ang maubos. Hindi na nakapagsalita si Tomas. Yumakap na lang ito sa atin niya. Ilang araw matapos iyon, dumating pa ang isa pang dagok. Pinatawag si Isabel sa maliit na klinik sa bayan matapos ipasuri ang ina niya. Bukod sa iniindang panghihina, napag-alamang may komplikasyon na sa bato si Luz Biminda at kailangan ng mas regular na check-up. Hindi pa man lubos na nauunawaan ni Isabel ang mga medical term na sinasabi ng doktor, sapat na ang huling tanong nito para maramdaman niyang lalo silang lumulubog. May maaasahan ba kayong mas malaking pagkukunan ng pera? Tanong ng doktor. Napayuko si Isabel. Wala po, Dok. Pag-uwi niya sa bahay, tahimik siyang naglatag ng hapunan. Isang maliit na mangkok ng tuyo, kunting kanin at sabaw na pinalapot lang para magmukhang marami. Nakatitig lang siya sa lamesa habang kumakain si Tomas at pinapakain niya ang ina. Nang gabing iyon, habang umuugong ang kuligrig sa labas at pumapasok ang malamig na hangin sa siwang ng bintana, nagdesisyon si Isabel. Kailangan niyang umalis ng baryo. Kailangan niyang makipagsapalatan sa Maynila. Kinabukasan, kinausap niya ang ina. Ma, may kakilala si Aling Cora sa lungsod. May bakante raw na trabaho sa isang malaking restaurant. Panglinis lang daw muna. Janitress. Nanlaki ang mata ni Luz Biminda. Mag-isa ka sa Maynila? Opo. Hindi pwede. Delikado roon. Saka sinong mag-aalaga sa amin? Napayuko si Isabel. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Hindi ang pag-alis, kundi ang iiwan ng mga taong siyang rezon kung bakit siya aalis. Ma, mas delikado po kung wala tayong panggamot. Mas delikado kung mapuputulan tayo ng kuryente. Mas delikado kung mapipilitang huminto si Tomas. Tahimik si Luz Biminda. Nangingilid ang luha nito. Ayokong mapalayo ka sa amin. Ayoko rin po, pero kailangan. Maya-maya'y nagsalita si Tomas mula sa pintuan. Hindi pala tuluyang nakalayo. Ate, sabi nito, kapag yumaman ka na, ibabalik mo tayo sa dati? Napangiti si Isabel kahit masakit. Hindi ko maipapangakong yayaman ako. Basta babalik ka. Oo, babalik ako. At pagbalik ko, mas maayos na ang buhay natin. Lumipas ang ilang araw sa paghahanda. Isang lumang bag, 3 pares ng damit, isang tuwalya,
Isang lumang pares ng tsinelas at maliit na sobre ng mga dokumento, iyon lang ang bitbit ni Isabel nang ihatid siya ng tricycle sa sakayan ng bus. Inabot sa kanya ng ina niya ang panyo ng kanyang ama. Tiklop na tiklop pa rin, ngunit malinis pa. Dalhin mo ito. Sabi ni Luz Viminta, para pakiramdam mo, kasama mo ang tatay mo. Hindi na napigilan ni Isabel ang luha. Lumuhod siya sa harap ng ina at hinawakan ang kamay nitong nanginginig pa rin dahil sa iniwang epekto ng stroke. Ma, magtitiis lang muna tayo. Pangako, hindi ako susuko. Mahigpit siyang niyakap ni Tomas bago siya sumakay ng bus. Ate, galingan mo ha. Huwag mong hahayaang maliitin ka nila. Napatawa si Isabel sa gitna ng pagluha. Ikaw talaga, akala mo naman napakadaling maging matapang. Matapang ka naman talaga. Habang umaandar ang bus palayo sa San Isidro, pinanood ni Isabel ang unti-unting paglaho ng mga puno, bahay at kalsadang kinalakhan niya. Sa dibdib niya ay halo-halong takot at pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa Maynila. Hindi niya alam kung totoo ngang makakapasok siya sa trabaho. Hindi niya alam kung sapat ba ang magiging sahod para mailigtas ang kanyang pamilya sa pagkakautang. Pero sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan ng pagdurusa, naramdaman niyang umaandar muli ang kanyang buhay. Hindi pa siya panalo. Hindi pa siya ligtas. Ngunit hindi na rin siya basta biktima lamang ng kapalaran. Sa lungsod na hindi siya kilala, sa mundong ni minsan ay hindi siya pinagbigyan, doon magsisimulang hubugin ang isang bagong Isabel de los Reyes. Isang dalagang papasok bilang hamak na janitress, ngunit may pusong kasing tibay ng mga taong ilang beses nang nasaktan at hindi pa rin sumusuko. Bago tayo mag-umpisa sa ating pagpapatuloy, gusto ko munang kamustahin ang bawat isa sa inyo. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan ngayon, saan man kayo nanonood. Mag-iwan naman kayo ng komento kung anong lugar ninyo at anong oras na habang pinapakinggan ninyo ang kwentong ito. Iba talaga ang pakiramdam kapag alam mong may mga taong sabay-sabay na nakikidamay, napapangiti, at napapaisip sa iisang istorya. Kaya tara, ituloy na natin. Habang unti-unting nilalamon ng kalsada ang huling tanawin ng baryo nila, mahigpit na hawak ni Isabel de los Reyes ang lumang panyong ibinigay ng kanyang ina. Nakatupi iyon sa loob ng palad niya na parabang sa maliit na kapirasong tela na iyon nakasalalay ang buong lakas ng loob niya. Sa labas ng bintana ng bus ay mabilis na naglalaho ang mga palayan, kawayang pamilyar sa kanya at mga lumang tindahang ilang ulit niyang nadaanan mula pagkabata. Habang papalapit ang biyahe sa kabishanan, mas lalong bumibigat ang dibdib niya. Hindi iyon simpleng lungkot ng paglayo sa bahay. Iyon ang kaba ng isang taong papasok sa mundong wala siyang kasiguraduhan kung tatanggapin ba o dudurugin lamang. Sa kalagitnaan ng biyahe, may tumabing matandang babae sa kanya nang may ilan pang sumakay sa terminal ng susunod na bayan. Bitbit nito ang bayong na may lamang saging at panyo. "Sang ka, iho?" "Ay, iha pala," natatawang sabi ng matanda nang mapansing si Isabel ang katabi. "Sa Maynila po." "May kamag-anak ka ron?" "Wala po, magtatrabaho pa lang po." Tumanggo ang matanda. Saka tila naaawa sa kanyang hitsura. "Una mong punta?" "Opo." "Mag-iingat ka ron ha, mabilis ang lungsod. Kapag mabagal kang kumilos, iiwan ka." Hindi na sumagot si Isabel. Tumingin na lang siya sa bintana. Ngunit tumimo sa isip niya ang mga salitang iyon. Mabilis ang lungsod. Kapag mabagal kang kumilos, iiwan ka. Pagdating niya sa Cubao bandang dapit ng hapon, pakiramdam ni Isabel ay hindi sapat ang dalawang mata para tignan ang lahat ng gumagalaw sa paligid. Mula sa terminal pa lang ay parang bumagsak siya sa dagat ng usok, ilaw, busina ng mga konduktor at nagmamadaling taong tila may sariling mundong iniikutan. Hawak-hawak niya ang maliit na papel kung saan isinulat ni Aling Cora ang address ng isang boarding house sa Sampaloc at ang pangalan ng restaurant kung saan siya mag-a-apply kinabukasan. Nahirapan siyang makipagsiksikan sa jeep at ilang beses pang muntik maligaw sa maling ruta. Halos manginig ang boses niya sa pagtatanong. "Manong, dadaan po ba ito sa Pikampa?" "Hindi, kabila pa yan, iha." Mabilis na sagot ng driver habang may ibang pasaherong naiinip na.
Sa pangatlong subok lamang siya nakasakay sa tamang jeep. Nang makarating siya sa boarding house, inabutan na siya ng dilim. Ang lugar ay isang lumang gusali na maraming inuupahang kwarto para sa mga estudyante, kahera, tindera at mga bagong salta sa Maynila. Sinalubong siya ng landlady na si Aling Nena, biluga ng katawan at mabilis magsalita. "Ikaw si Isabel? Ikaw yung pinakiusap ni Aling Cora?" "Opo." "May isa pang bakante sa dulo. Maliit lang yun ha. Huwag ka nang naarte kung gusto mong mura." "Hindi po ako maarte," agad niyang sagot. Tiningnan siya ni Aling Nena mula ulo hanggang paa, saka parang nakontento. Mabuti, dito sa Maynila, ang maarte gutom. Ang kwartong nakuha niya ay halos kasing laki lang ng bodega sa dati nilang bahay sa baryo. May manipis na banig, lumang electric fan na maingay ang ikot, maliit na lamesa at bintanang nakaharap sa pader ng katubing gusali. Ngunit para kay Isabel, sapat na iyon. Masikip man, mayroon siyang pansamantalang sisilungan habang sinusubukang buuin muli ang kinabukasan nila. Kinagabihan, tumawag siya sa probinsya gamit ang lumang keypad phone. "Ate!" Masayang boses agad ni Thomas ang sumalubong sa kabilang linya. "Nakarating ka na ba?" "Nandito na ako sa tutuluyan ko. Kumusta dyan?" Napatingin si Isabel sa makitid na kwarto, sa umiingingit na fan at sa ilaw na parang anumang oras ay pwedeng mamatay. Pero pinili niyang gumaan ang boses niya. "Maayos naman." Narinig niyang humingi ng telepono ang ina. "Anak," mahinang sabi ni Luz Fiminda. "Nakakain ka na ba?" "Opo, ma." Kahit ang totoo, isang tinapay at libreng tubig lang sa terminal ang laman ng tiyan niya. "Mag-ingat ka, Lon. Huwag basta-basta magtiwala." "Opo." "At huwag mo kaming iisipin palagi." Napangiti si Isabel ng mapait. "Paano po mangyayaring hindi ko kayo iisipin?" Narinig niya ang mahina ngunit pilit na tawa ng ina. "Basta tibayan mo lang. Alam kong kakayanin mo." Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Isabel. Tinitigan niya ang kisame habang iniisip ang bukas. Iyon ang unang araw ng totoong pagsubok. Kinabukasan, maaga siyang nagbihis. Isinuot niya ang pinakaayos niyang blouse at itim na palda kahit halatang ilang ulit na iyong nalabhan. Isinupkit niya ang kanyang lumang bag at tinungo ang address sa papel. Mahigit 1 oras din siyang bumiyahe at nagtanong-tanong hanggang sa tuluyan niyang nakita ang gusaling tila hindi nababagay sa tulad niya. Nakatayo sa isang eleganteng bahagi ng lungsod ang La Flame Imperial. Mula sa labas pa lamang ay halatang para iyon sa mayayaman. Ang mga salaming dingding ay kumikislap sa umagang liwanag. Ang mga halaman na nakaayos sa entrada ay tila inaalagaan ng mas mabuti pa sa maraming tao. May mga sasakyang mamamahalin sa harap at ang mga empleyadong palabas-pasok ay pawang maayos ang postura, malinis ang uniforme at sanay sa lugar na iyon. Humigpit ang hawak ni Isabel sa envelope ng kanyang mga dokumento. "Application?" Tanong ng guard nang lapitan siya. "Opo." "Sa likod ng service entrance, hindi dito." Hindi naman masama ang tono ng guard, pero sapat iyon para maramdaman ni Isabel ang unang sampal ng katotohanan. Hindi siya para sa harap, sa likod ang daan niya. Pagpasok niya sa service entrance, ibang mundo ang bumungad sa kanya. Hindi man kakinis ng harapan, malinis pa rin ang pasilyo. May nagmamadaling kitchen staff, may mga nagtutulak ng crates ng gulay, may humahabol sa oras na administrative assistant at may boses na sunod-sunod mag-utos. "Hot pants coming through." "Nasaan ang inventory list?" "Bilisan nyo, darating ang supplier." Napakras pa si Isabel nang muntik siyang banggain ng isang lalaking may dalang tray ng baso. "Uy, tumingin ka sa daan!" Sita nito bago tuluyang makalampas. Namula si Isabel at mabilis na tumabi. Maya-maya, lumapit sa kanya ang isang babae na nasa 50 taong gulang, naka-gray na utility uniform at may mahigpit ngunit hindi masamang mukha. "Baguhan ka?" Tanong nito.
Opo, mag-a-apply po. Ako si Myrna, senior janitors dito. Halika, baka maligaw ka. Parang nabunutan ng tinik si Isabel. Salamat po. Habang naglalakad sila, hindi maiwasang mamangha ni Isabel sa bilis ng galaw ng lugar. Sa bawat liko ng pasilyo ay may bago siyang nakikita. Mga kahon ng imported ingredients, gleaming steel counters, racks ng plato at wine glass at staff na tila kabisadong-kabisado ng bawat segundo ng araw. Makinig ka sa akin. Sabi ni Myrna habang papunta sila sa HR office. Dito, bawal ang lutang, bawal ang mabagal, bawal ang reklamador. Kung gusto mong tumagal, trabaho lang at tikom ang bibig. Opo, at isa pa, dagdag nito, bahagyang humina ang boses. Huwag kang basta magtitiwala sa lahat. Hindi porket naka-uniform ay kakampi mo. Hindi na nakapagtanong si Isabel dahil eksaktong pagbukas nila ng pinto ng HR, naroon ang babaeng tila ipinanganak para manliit ng kapwa, si Matilde Soriano. Nakaayos ang buhok, matulis ang tingin, at tila bawat salita ay ginugupit sa talim. Ikaw si Isabel de los Reyes? Tanong nito nang hindi man lang ngumiti. Opo, ma'am. Taga-probinsya? Opo. Experience? Wala pa pong formal, ma'am, pero marunong po akong maglinis, mag-disinfect, mag-ayos ng... Pinutol siya ni Matilde. Lahat naman ng aplikante yan ang sinasabi. Ang tanong ko, kaya mo bang sumunod sa standards dito? Opo, ma'am. Gagawin ko po ang lahat para matuto. Tinitigan siya ni Matilde ng ilang segundo, saka bumaling sa mga papeles. Temporary utility position, 3-month probation, minimum wage, overtime kapag kailangan. Isang mali mo lang na may epit ko sa operation, pwede kang hindi ma-regular. Naintindihan mo? Opo. Magaling, dahil wala tayong oras para mag-babysit. Paglabas niya ng opisina, ramdam ni Isabel ang paninigas ng tuhod niya. Ngunit hindi pa siya pwedeng panghinaan ng loob. Nakapasok siya. Iyon ang mahalaga. Sa locker area ay ipinakilala ni Myrna sa ilang pang-empleyado. Una niyang nakausap si Peping Laksamana, isang dishwasher na parang hindi marunong tumahimik. Baguhan? Naho, good luck. Dito kahit plato may attitude. Pabirong sabi nito. Natawa ng mahina si Isabel. Sumunod ay si Jessa Malinaw, waitress na mapungay ang mata, ngunit mainit ang ngiti. Huwag kang kabahan, lahat naman kami dumaan sa pagiging baguhan, sabi ni Jessa. May isa pang tahimik lang sa gilid, may hawak na stock forms at tila laging nagmamasid. Ako si Owen, maikling pakilala nito. Stock clerk. Opo, ako po si Isabel. Tumanggol lang si Owen pero napansin ni Isabel na kakaiba ang mata nito. Parang maraming nakikita, maraming iniisip, pero pinipiling hindi magsalita ng walang dahilan. Ilang minuto pa lang siya sa bagong mundo niya ay may dumaan namang babaeng naka-blazer, matangkad at sobrang ayos sa sarili. Huminto ito nang makita si Isabel. Siya ba yung bagong janitress? Tanong nito kay Myrna. Oo, Ma'am Roxanne. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa, saka bahagyang tinaas ang kilay. Siguraduhin mong hindi haharang-harang sa daan kapag may event. Hindi pwedeng mukhang magulo ang paligid. Opo, ma'am, mahinang sabi ni Isabel. Pagkalayo ni Roxanne, maharang bumulong si Peping. Events coordinator yan. Maganda, matalino, pero iwasan mong mabad trip sa'yo. Peping! Saway ni Myrna. Ano? Totoo naman. Hindi na nagsalita si Isabel, pero nakuha na niya ang unang larawan ng buhay sa La Flamme Imperial. Hindi ito lugar ng trabaho. Isa itong maliit na mundong puno ng hierarchy, bilis, takot at pakikisana. Hindi pa man natatapos ang unang araw niya, ay naranasan na niyang mapagalitan dahil mali ang hawak niya sa cleaning chemicals, mautusan ng sabay-sabay ng 3 tao, at mabaliwala na parang bahagi na lamang siya ng map at basurahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, pinili niyang lunukin ang hiya. Habang nagwawalis siya sa mahabang koridor malapit sa kusina, biglang bumukas ang swinging door at napalabas ang alingasaw ng mantika, sabaw, karne at bagong lutong tinapay. Saglit siyang napahanto. Sa loob, parang iyong ibang kaharian. Ang mga chef ay mabilis na kumikilos na parang may sariling himig ang bawat kutsilyo at kawali. May nagsisigaw ng orders, may nagpaplate ng pagkain na parang obra,
At sa gitna ng lahat ay may isang lalaking hindi man kailangang magtaas ng boses ay sinusunod ng lahat. Hindi niya agad nakita ng buo ang mukha nito, pero sapat na ang tindig at presensya para malaman na iyon ang mismong may-ari at bantog na chef ng lugar, si Chef Adriano Vergara. "Huwag kang tumunganga," mahina't ngunit madihing sabi ni Mirna sa likod niya. "Kapag nakitang lutang, lagot ka." Nagulat si Isabel at mabilis na yumungko. "Pasensya na po." Ngunit habang ipinagpapatuloy niya ang pagwawalis, hindi mawala sa isip niya ang eksenang iyon. Ang init ng kusina, ang disiplina ng mga tao, ang amoy ng pagkaing hindi niya kailanman matitikman ng basta-basta. At sa di kalayuan, sa loob ng mundong iyon, naroon ng lalaking hindi pa niya kilala ng lubos, lalaking magiging susi sa pinakamabigat at pinakamahalagang yugto ng buhay niya. Pero sa mga sandaling iyon, isa pa rin siyang bagong janitress na walang kasiguraduhan kung hanggang kailan siya tatagal. At sa bawat yabag niya sa sahig ng La Flamme Imperial, lalo niyang nauunawaan na ang lungsod ay hindi lamang mabilis, mabagsik din ito. At para sa isang tulad niyang galing sa tahimik na baryo, ang bawat araw na mabubuhay siya rito ay isa ng laban na kailangang mapanalunan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig. Saan man kayo naroroon ngayon, sa sala, sa kwarto, nasa trabaho habang patago kayong nanonood, o nasa biyahe pauwi. Mag-comment naman kayo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa dami ng pinagdaraanan ng bawat isa, may mga sandali pa ring hinahatak tayo ng isang kwento. Kaya heto, ituloy na natin. Hindi agad nawala sa isip ni Isabel ang unang sulyap niya sa kusina ng La Flamme Imperial at sa lalaking nasa gitna nito. Ngunit kahit gaano kabigat ang presensya ni Chef Adriano Vergara, mas mabigit pa rin ang realidad na kinailangan niyang harapin sa mga sumunod na araw. Sa unang linggo pa lamang niya bilang utility janitress, natutunan na ni Isabel na ang pagod pala ay may iba't ibang mukha. May pagod na galing sa pagwawalis ng mahabang koridor habang masakit ang balakang. May pagod na dulot ng paulit-ulit na pag-akyat baba sa hagdan para ihatid ang mga gamit sa laundry area. May pagod na hindi lang katawan ang tumatambala, kundi pati dangal. Yung tipong naririnig mong may ilang dumadaan at hindi man lang tumitingin sa mukha mo habang inuutusan ka. "Linisin mo ulit to, may mantsa pa," sabi ng isang banquet assistant na halos hindi siya lingunin. Kakapunis ni Isabel sa mesa ng staff lounge noon. Nang silipin niya ay halos hindi naman makita ang tinutuhoy. "Opo," maikli niyang sagot. Wala siyang lakas ng loob na sumagot pa. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang sa lugar na iyon, ang mga tulad niyang probationary janitress ay madaling palitan. Tuwing madaling araw, bago pa magbukang liwalay ang lungsod, gising na si Isabel. Minsan ay 4:00 pa lang ng umaga ay nakaupo na siya sa gilid ng banig sa boarding house, nagsusuklay ng buhok at pinaplansya gamit ang palad ang uniforme na hindi pa tuluyang tuyo mula sa paglalaban niya kinagabihan. Kapag nahuli siya ng dating, siguradong may bawas iyon sa tingin ni Matilde. Kapag naman hindi siya naging pulido sa trabaho, may posibilidad na hindi siya ma-regular. Kaya tiniis niya ang mahabang biyahe, ang masikip na jeep, ang pawisang siko ng mga katabi at ang gutom na unti-unting sumisiksik sa sikmura niya bago pa man sumapit ang tanghali. Sa La Flamme Imperial, lalo niyang nakilala ang ugali ng mga tao. Si Mirna, gaya ng una niyang napansin, ay istrikto pero may kabutihan. Hindi ito palangiti, ngunit sa maliliit na paraan ay natulungan siya nito. Kapag mali ang timpla niya sa disinfectant, tahimik siyang itinuturo nito. Kapag sobrang bigat ng garbage bag na binubuhat niya, ito na ang kusang aagapay.
Isang umaga, habang magkasabay silang naglilinis sa service hallway, biglang sumilitsit si Myrna nang hindi tumitingin sa kanya. "Ilang taon ka nga ulit?" 22 po." "Bata ka pa." Napangiti ng mahina si Isabel. "Hindi na nga po masyado." "Para sa Maynila, bata ka pa." Saglit itong tumigil sa pagpupunas ng salamin. "Kaya tandaan mo, huwag mong dadalhin dito ang sobrang bait. Mauubos ka." Napatingin si Isabel sa kanya. "Masama bang maging mabait?" "Hinding-hindi. Pero iba ang mabait sa madaling apihin." Hindi agad sumagot si Isabel. Nabaon sa isip niya ang sinabi ng matanda. Si Peping naman ay halos kabaliktaran ni Myrna. Kung si Myrna ay parang pader na matibay at tahimik, si Peping ay parang radyo na hindi nauubusan ng baterya. Habang naguhugas ito ng sandamakmak na plato sa dishwashing station, kung ano-ano ang naikukwento. "Alam mo, Isabel," sabi nito minsang break time, "kapag nagtagal ka rito, matututo kang hulaan ng mood ng buong kitchen base pa lang sa yapak ni Chef Adriano." Napatawa si Jessa na kasabay nilang kumain ng baon sa staff area. "Arte mo, Peping." "Totoo kaya? Kapag mahina ang apak, ibig sabihin nag-iisip siya. Kapag mabilis at dire-diretso, may mali sa operation. Kapag tahimik ang kitchen pagpasok niya, ibig sabihin kabado ang lahat." Napatingin si Isabel. "Ganun po ba siya kahigpit?" "Hindi lang mahigpit," singit ni Jessa, sabay higop ng tubig. "Perfectionist." "Pero mahusay," dagdag ni Owen na noon ay tahimik lang sa dulo, may dalang inventory sheets. Lumingon silang lahat kay Owen na tila nagsisipang nagsalita siya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Isabel. Tinaas lang ni Owen ang balikat. "Wala. Basta kung may isang tao rito na talagang alam ang ginagawa niya, siya yun." Hindi na dinugtungan ni Owen ang sinabi niya. Ngunit sapat na iyon para lalo pang mausisa si Isabel tungkol sa taong halos hindi niya pa nakakausap. Sa mga sumunod na araw, ilang ulit niyang nasilayan si Chef Adriano mula sa malayo. Minsan ay dumaan ito sa hallway habang may kausap sa telepono. Nakakunot ang noo at seryosong-seryoso ang boses. "Hindi pwedeng ipilit ang substandard truffle oil sa menu ko. Kung hindi kayang ibigay ng supplier ang quality na hinihingi ko, palitan sila." Minsan na may nakita niya itong nakatayo sa gitna ng main kitchen, pinagmamasdan ang plating ng isang junior chef. "Anong tawag mo riyan?" Napatayong ng tuwid ang chef. "Seared duck breast with reduction, chef." "Reduction?" Tinuro ni Adriano ang sarsa sa plato. "That looks like an accident, not a reduction. Gawin mo ulit." Walang sumagot. Walang nagtangkang magpaliwanag. Tahimik lang na binawi ng junior chef ang plato at nagmadaling magsimula ulit. Sa bawat esenang nasasaksihan ni Isabel, lalong tumitibay ang imahe ni Adriano bilang lalaking kasing talas ng kutsilyong hawak ng mga kusinero nito. Wala itong pasingtabi, walang lambing sa pananalita, at tila sanay na ang lahat sa bigat ng presensya niya. Ngunit isang hapon, may nakita si Isabel na hindi niya inaasahan. Nagwawalis siya noon sa likod ng cold storage area nang marinig niya ang mahinang pagtatalo mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng admin office. Hindi siya nakikiusyuso, pero malinaw ang boses sa loob. "Hindi mo kailangang pasanin lahat ng branch decisions, Adriano." Boses ng isang matandang lalaki na may bigat at otoridad. "Kung hahayaan ko kayong makialam sa operations, masisira ang pangalan ng restaurant." Sagot ni Adriano. Mas malamig ngunit may halong pinipilit na galit. Napahunto si Isabel sa pagwawalis. "Hindi mo pwedeng kontrolin ang lahat. At hindi ko hahayaang maging laruan ito ng board. Hindi ito hotel annex. Kusina ko ito." Natahimik si Isabel. Hindi niya alam kung sino ang matandang lalaki, pero agad niyang nakilala mula sa mga larawang nakikita minsan sa business magazine sa lobby. Si Delphine Vergara, ang amang negosyante ni Chef Adriano. Bahagya siyang napayuko nang mapadaan ito.
pero mas tumatak sa kanya ang sumunod. Ilang segundo matapos umalis ng matanda, lumabas si Adriano sa opisina na tila mabigat ang iniisip. Hindi ito galit sa paraang nakikita ng lahat sa kusina. Indibigan, parang may pagod sa mukha nito na pilit lamang itinatago. Sa unang pagkakataon, bahagyang nabasag sa isip ni Isabel ang imahe ni Chef bilang simpleng malamig at matigas na tao. Mukhang may mga laban din itong hindi nakikita ng karamihan. Ngulit wala siyang panahon para pag-isipan yun ng matagal. Dumating ang katapusan ng unang linggo niya at kasabay nito ang unang matinding pagsubok sa kanyang tibay. Tinawagan siya ni Tomas bandang gabi habang pauwi siya sa boarding house. Ate, mahina ang boses ng kapatid niya sa kabilang linya. Anong nangyari? Kinulang na naman ang gamot ni Mama. Napapikit si Isabel habang nakasandal sa poste sa gilid ng kalsada. Umaagos ang tao sa paligid niya. May businang sunod-sunod at may amoy ng usok at pritong pagkain mula sa karinderya sa tapat. Hindi pa ba sapat yung ipinadala ko noong nakaraang linggo? May extra tests daw sabi ng doktor. Tapos, natigilan si Tomas. Tapos ano? Napagalitan ako sa school. Hindi pa raw kumpleto ang bayad ko sa project fee. Parang may humigpit sa dibdib ni Isabel. Pinikit niya ang mga mata niya at tahimik na huminga. Halos hindi pa nga siya nakakabawi sa pamasahe at pagkain. Heto na naman ang panibagong kailangan. Ate, ayos lang. Mabilis na sabi ni Tomas na parang naramdaman ng pagkaputol ng kanyang hininga. Huwag ka. Putol niya agad. Huwag kang gagawa ng kung ano-ano. Ako ang bahala. Pagkababa ng tawag, matagal siyang nanatili sa tabi ng daan. Gusto niyang umiyak pero wala siyang luha na mailabas. Gusto niyang magpahinga pero hindi iyon kayang bilhin ng sitwasyon niya. Pagdating niya sa boarding house, nadatnan niya si Aling Nena na nagbibilang ng bayad sa mesa. "Oh, Isabel, sa makalawa na deadline ng upa mo ha?" Paalala nito. "Opo, Aling Nena, makakabayad po ako." "Siguraduhin mo, mabait ako pero hindi ako charity." Tumanggulang si Isabel. Pagkapasok sa kwarto, saka lang siya umupo sa banig at tuluyang napayuko. Sa sobrang pagod, hindi na niya alam kung gutom ba ang nararamdaman niya o puro kaba na lang. Kinuha niya ang lumang panyong iniwan ng ama niya at mahigpit na hinawakan. "Tatay," bulong niya sa dilim. "Pagod na po ako." Walang sumagot, syempre. Ang narinig niya lang ay ingay ng fan at iabag ng mga boarders sa labas. Mulit matapos ng ilang sandali, pinunasan niya ang mga mata niya at tumayo. Kinabukasan ay kailangan niyang umangon ulit. Sa ikalawang linggo niya sa La Flamme Imperial, nagsimula siyang maramdaman ng mas malinaw na agwat ng mga tao sa loob ng establishmento. Hindi lahat ay katulad ni Mirna, Jessa o Piping. Isang umaga, habang nagpupuna siya ng salamin sa hallway papuntang VIP lounge, napadaan si Roxanne Villaseran kasama ang dalawa nitong kasamahang coordinator. "Pakibilisan naman ng paglilinis dito. Mamaya may ocular ang event client. Ayokong may nakikitang utility cart sa frame." "Opo ma'am, aalisin ko na po agad." Nailing ang isa nitong kasama. "Bagong hire ba yan?" "Oo." "Probinsyana. Mukha namang masipag pero kailangan pang masanay sa pace." Malinaw na narinig iyon ni Isabel. Hindi man direktyan pang iinsulto, sapat na ang tono para maramdaman niyang mababa ang tingin ng babae sa kanya. Kagabihan, habang nililinis niya ang mop room, biglang pumasok si Mirna at inabutan siya ng kalahating sandwich na hindi nagalaw mula sa staff meal. "Kainin mo na." Nagulat si Isabel. "Ay, wag na po." "Kainin mo," mas mariing sabi ni Mirna. "Halata sa mukha mo ang gutom." Napahiya si Isabel, ngunit sa huli ay tinanggap niya rin. Habang kumakain siya sa gilid ng utility room, biglang sumilip si Peping. "Ayan, sabi ko kayang-kaya mong tumagal dito basta hindi ka mahihiya sa libreng pagkain." Napatawa si Isabel sa kabila ng pagod. "Hindi po ako nahihiya, nagpapasalamat lang." At sa simpleng sandaling iyon,
Sa kalahating sandwich, sa mahihinang tawanan, sa maliit na pahinga sa pagitan ng mabibigat na tungkulin, napagtanto ni Isabel na kahit mabagsik ang lungsod, may ilang taong hindi pa rin nawawala ang pagkatao. Hindi pa niya alam na sa mga darating na araw, mas lalong titindi ang pangangailangan niya. Hindi pa niya alam na darating ang sandaling mismong pagkain ng magiging sentro ng pinakamalaking kahihiyan at pinakamalaking pagbabago sa buhay niya. Sa mga sandaling iyon, isa pa lamang siyang baguhang janitress na pilit kumakapit sa trabaho, sa dangal at sa pag-asang balang araw, ang mga sakripisyong ito ay hindi na lang magiging kwento ng pagtitiis, kundi simula ng pag-angat. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang kamustahin kayong lahat na patuloy na nakatutok. Saan man kayo naroroon ngayon, nasa bahay, nasa trabaho, nasa biyahe o nagpapahinga bago matulog, mag-iwan naman kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng kanya-kanyang laban sa buhay, may mga sandali pa ring nagtatagpo tayo sa iisang kwento. Kaya heto, ituloy na natin. Sa mga sumunod na araw matapos ang gabing iyon sa utility room, unti-unting naramdaman ni Isabel na hindi lang pala katawan ang mapapagod sa lungsod, pati pag-asa, pati tiwala sa sarili, pati lakas ng loob, pwedeng humina kapag sabay-sabay kang dinadadaanan ng problema. Maaga pa lang ay nagsimula na ang bigat. Pagdating niya isang Lunes sa La Flamme Imperial, agad siyang sinalubong ng mas mabilis kesa karaniwang galaw ng buong establishmento. May paparating daw na serye ng tasting events para sa nalalapit na anniversary gala ng restaurant. Ibig sabihin, mas maraming darating na suppliers, mas maraming clients na sisilip sa venue, mas maraming chef na maghahanda ng test menus, at mas maraming dumi, kalat at utos na babagsak sa mga taong nasa pinakailalim ng operasyon. Isabel! Tawag agad ni Matilde mula sa dulo ng service corridor. Bakit ngayon ka lang? Napatingin sa wall clock si Isabel. 3 minuto bago ang shift ang dating niya. Hindi siya late. Nandito naman po ako bago mag-time in, ma'am. Tumatapang ka ba? Talim na sagot ni Matilde. Kapag sinabi kong ngayon ka lang, ibig sabihin dapat kanina ka pa nasa floor at naka-ready, hindi yung saka ka palang hahabol sa oras. Yumuko si Isabel. Pasensya na po. Hindi na niya sinubukang magpaliwanag. Wala ring saysay. Kahit sabihing 2 beses siyang sumabit sa traffic at halos dumakbo mula sa kanto papuntang service entrance, hindi naman mababawasan ng tigas ng mukha ni Matilde. Sa buong umagang iyon, para bang minarkahan siya ng malas. Una, pinagalitan siya ng banquet assistant dahil hindi raw sapat ang kintab ng brass handle sa VIP lounge. Pangalawa, muntik siyang dumulas sa kitchen passage dahil may natapong sabaw na hindi agad na warningan ang utility team. Pangatlo, nadagdagan pa ang trabaho niya nang mag-absent ang isa sa mga casual janitors at sa kanya ipinasa ang paglilinis ng staff dining area. Habang nakaluhod siya sa sahig, kuskus ang mantsa ng mantika sa tiles, biglang dumating si Piping na may dalang tray ng pinagpatong-patong na plato. Grabe Isabel, para kang pinaglilihis sa trabaho, sabi nito. Hindi napigilan ni Isabel ang mahinang tawa. Mas mabuti na yon kesa pinaglilihis sa utang. Napakamot si Piping sa ulo at napailing. Nako, delikado ka. Marunong ka palang magbiro kahit lugmok. Wala namang choice. Ibinaba ni Piping ang tray sa station at sumandal sa pader. Kumain ka na ba? Saglit na natigilan si Isabel. Hindi pa. Pero nung ngiti siya, oo naman. Tinitigan siya ni Piping na tila alam agad ang kasinungalingan. Piping, huwag mo na akong problemahin. Hindi kita pinoproblema. Nakikita ko lang. Kapag gutom ang tao rito, mas napapansin kaysa iniisip nila. Hindi na sumagot si Isabel. Itinuloy na lang niya ang pagkuskus. Sa totoo lang, 2 pandesal lang ang almusal niya ng umagang iyon. Hindi na siya makabili ng mas maayos dahil ipinadala niya ang natitirang pera sa probinsya noong Sabado para sa gamot ng kanyang ina. Sapat lang ang itinira niya para sa pamasahe at konting load sa telepono. Kahit ang bayad sa boarding house ay bahagya ng kinukulang. Kanagabi, muli siyang tumawag sa bahay. Si Tomas ang sumagot. Ate, nainom na ni Mama ang gamot niya. Agad nitong sabi na para bang gustong maibsan ang bigat ng loob ng ate niya. Mas okay siya ngayon kaysa nung 1 linggo. Talaga? Kumain na ba siya? Oo. Pinilit ko nga lang. Ayaw niya kasi ng lugaw ulit na pangiti si Isabel. Buti nga nagrereklamo. Ibig sabihin lumalakas. Narinig niyang mahinang tawa ng kapatid.
Ngunit mabilis din iyong napalitan ng pag-aalangan. Ate, o bakit? May sinabi si Tio Lauro kanina. Sumikip agad ang dibdib ni Isabel. Ano na naman? Sabi niya, kung hindi pa rin daw tayo makakabayad sa huling utang ni tatay, baka mapilitan na raw siyang kunin ang natitirang lupa. Kasi siya raw ang sumalo sa ilang gastusin noong burol. Napapikit si Isabel kahit malayo. Pakiramdam niya ay kaharap niya ang mapanlinlang na anyo ng tiyuhin. Sinabi mo ba kay mama? Hindi na. Baka ma-stress lang siya. Maganda yan. Wag na wag mo munang sasabihin. Tapos, hesitantly dugtong ni Tomas. Pinapabalik ka raw ni Tiyo kung hindi mo rin naman daw kakayanin dyan. Napahigpit ang hawak ni Isabel sa telepono. Sa mga ganitong sandali niya, pinakaramdamang may mga tao talagang lalapit lamang kapag mahina ka para tiyaking hindi ka na muling makakabangon. Huwag kang makikinig kay Tio Lauro. Narinig mo? Oo ate, hindi pa tapos ang laban natin. Matapos ang tawag, matagal na nakaupo si Isabel sa gilid ng banig. Gusto niyang umiyak. Pero paulit-ulit na lamang yata ang luha sa buhay niyang ito. Sa halip, kumuha siya ng papel at lapis at nagsimulang maglista. Pamasahe, upa sa boarding house, dagdag na gamot, project fee ni Tomas, padala sa bahay, pagkain niya sa araw-araw. Tinignan niya ang kabuuan, saka napabuntong hininga. Kahit anong baliktad niya ng numero, kulang talaga. Kinabukasan, mas pinili niyang lumakad mula sa isang kanto hanggang sa restaurant para makatipid sa pamasahe. Medyo malayo iyon at pagdating niya ay bahagya ng pawis ang batok niya. Pero tiniis niya. Hindi iyon ang unang pagkakataon na naglakad siya para lang may idagdag na barya sa perang ipapadala sa bahay. Habang nag-aayos siya ng cleaning supply sa utility closet, biglang dumungaw si Jessa. Isabel, break muna tayo saglit. Sumobra ang staff meal ngayon. Napatingin siya. Talaga? Oo, halika. Baka maunahan ka pa ni Peping. Sumama siya kay Jessa sa staff dining area. Doon niya nadatnan si Peping na may hawak ng kutsara at parang handang makipag-agawan sa anumang ihahain. Oh, ayan na! Sabi ni Peping. Akala ko ba mabubuhay ka na lang sa hangin? Ang ingay mo talaga. Natatawang Jessa. May simpleng ulam na natira mula sa staff meal. Kinisang gulay at kaunting manok. Hindi iyan marangya pero para kay Isabel, parang piyesta na rin. Umupo siya sa dulo at tahimik na kumain. Ilang subo pa lamang ay napansin niyang may nakatitig. Si Owen iyon. Nakatayo malapit sa bulletin board. May hawak na folder. Ano? Tanong ni Peping nang napansing nakatitig si Owen. Walang ekspresyon sagot nito. Wala. Tinitignan ko lang kung sino ang mauunang maubusan ng pagkain sa inyo. Napangiti si Jessa. Ikaw talaga Owen. Hindi mo kayang magsalita ng diretsyo. Diretsyo naman yun. Tugon nito bago lumakad papalayo. Nailing ni Peping. Huwag mo nang intindihin yan. Tahimik lang talaga pero mabait naman. Habang kumakain, ramdam ni Isabel ang kakaibang ginhawa na ilang araw niyang hindi naranasan. Hindi dahil busog na busog siya, kundi sa simpleng pakiramdam na sa kabila ng bangis ng lugar, may iilang taong hindi siya itinuturing na anyo lang sa sulok. Ngunit hindi nagtatagal ang ginhawa sa mundo ng tulad niya. Pagsapit ng kalagitnaan ng linggo, mas lalo pang dumami ang trabaho nila dahil sa serye ng tasting events. Minsan, lampas isang oras nang tapos ang shift niya ay nasa palisyo pa rin siya. Nagpepeno ng utility cart habang may inililipat na linen o naglilinis ng wash area matapos ang back-to-back preparation ng kitchen. Isang gabing halos 10:00 na nang nakalabas siya. Nadatnan niya si Myrna sa service alley na nakaupo sandali sa bangking semento at minamasahe ang pulso. Hindi pa po kayo uuwi? Tanong ni Isabel. Hindi pa. Sasabay pa sa laundry dispatch. Tumingin siya sa kanya. Ikaw, mahihipin natatapos po si Ma'am Matilde. Bahagyang tumawa si Myrna, pero walang saya iyon. Kapag nakita niyang tahimik ka at hindi sumasagot, lalo kang bibigatan ng trabaho. Hindi ko naman po kayang makipagtalo. Huwag kang makipagtalo, pero matutong tumayo. Tinitigan siya nito. Ang bait mo Isabel, pero tandaan mo, sa mga tulad natin, kailangang may hangganan din ng pananahimik. Napayuko si Isabel. Natatakot po kasi akong mawalan ng trabaho. Lahat naman tayo natatakot, huminga ng malalim si Myrna. Pero ang nakakatakot din, yung unti-unti kang nawawala sa sarili mo para lang makasurvive. Hindi nakasagot si Isabel. Sa totoo lang, hindi niya alam kung nasaan pa ba ang hangganan ng kaya niyang tiisin. Noong Biyernes ng gabing iyon, tumawag muli ang probinsya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Tomas ang sumagot. Mahina at paos ang boses ni Luzbinda sa kabilang linya. Anak,
Kinabahan agad si Isabel. Ma, bakit kayo tumatawag? Ayos lang po ba kayo? Okay lang ako, ngulit halatang hindi totoo yon. Gusto ko lang marinig ang boses mo. May masakit po ba? Wala, napagod lang. Maya-maya ay narinig ni Isabel ang mahinang pag-ubo ng ina. Anak, wag mo nang ubusin ang sarili mo rito sa amin. Hindi nakapagsalita si Isabel agad. Ma, ang hirap kasing isipin na nasa malayo ka, nagtitiis, samantalang kami rito ang dahilan. Napapikit si Isabel at tumingala sa kisame ng boarding house para pigilan ang luha. Ma, kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Hindi po pabigat ang tawag doon. Basta mag-iingat ka, mahinang sabi ng ina. At huwag mong hahayaang magutom ka. Iyon ang linyang tumama ng malalim sa kanya. Dahil paano niya aaminin sa ina na ilang beses na siyang natutulog ng kumukulo ang sikmura? Paano niya sasabihing minsan sa sobrang pagod at tipid, mas pinipili na lang niyang uminom ng maraming tubig para malinlang ang gutom? Pagkababa ng tawag, napaupo siya at tuluyang napaiyak. Hindi malakas, hindi maramdamin sa paraang mapapansin ng iba, kundi iyong tahimik na iyak ng taong hindi na alam kung saan huhugot ng panibagong tibay. Mulit kinabukasan, muli pa rin siyang bumangon. Muli siyang pumasok sa La Flame Imperial na nakapulupot ang pagod sa katawan at muli siyang ngumiti ng kaunti sa mga taong kahit paanay nagiging bahagi na ng bagong mundo niya. Sa hallway ng main kitchen, muling nasilayan ni Isabel si Chef Adriano habang may kausap na executive sous chef tungkol sa menu revisions. Hindi siya nakapatingin ng matagal. Natuto na siyang huwag masyadong magtagal ang tingin sa mga taong mataasang posisyon. Ngunit kahit saglit lamang, naramdaman niyang tila mas mabigat ang presensya ng chef nitong mga nakaraang araw. Parang may sarili rin itong pinapasan na hindi basta nakikita ng iba. Hindi pa niya alam na palapit na pala ang mas matinding pagsubok. Hindi pa niya alam na sa mga susunod na araw, ang gutom na matagal na niyang tinatago, ang problemang pilit niyang lulunok, at ang mundong araw-araw na nagpapamukha sa kanya ng kanyang kababaan ay magsasama-sama sa isang gabing babago na ang lahat. Sa ngayon, ang alam lang ni Isabel ay kailangan niyang humawak pa ng mas mahigpit sa trabaho, sa dangal, sa pangakong binitawan niya sa ina at kapatid. Dahil kahit unti-unti na siyang hinihigop ng pagod, hindi pa siya pwedeng bumigay. Hindi habang may pamilyang umaasa. Hindi habang may lupang kailangang iligtas, at hindi habang wala pa siyang naipapakitang bunga sa lahat ng pagtitiis na iniwan niya sa probinsya kapalit ng lungsod na ito. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig at sumasabay sa takbo ng kwento. Mag-comment naman kayo kung taga-saan kayo at anong oras nyo ito pinapanood ngayon. Minsan kasi, mas lalong tumatagos ang isang istorya kapag alam mong may mga pusong sabay-sabay ding nakikiramdam sa bawat tagpo. Kaya halina, ituloy na natin ang ating kwento. Pagkatapos ng gabing iyon ng tahimik na pag-iyak ni Isabel sa boarding house, hindi naman huminto ang buhay para bigyan siya ng pagkakataong huminga. Sa halip, parang lalo pang bumilis ang ikot ng mga araw at kasabay niyon, mas bumigat ang bawat pasanin sa balikat niya. Sa La Flame Imperial, ramdam ng lahat na palapit na ang pinakamahalagang linggo ng restaurant. Iba ang tensyon sa hangin. Mula pa sa service entrance, kapansin-pansin na ang pagdami ng deliveries, ang paulit-ulit na tunog ng trolley wheels sa sahig at ang mas matalim na boses ng mga supervisor na tila bawat segundo ay katumbas ng malaking halaga. May parating na anniversary gala ang establishment. Hindi lamang iyon simpleng pagsidiwang. Sabi ni Peping at Jessa, taunang sandali raw iyon kung saan ipinapakita ng La Flame Imperial sa pinakamayayamang kliyente, investors, food critics at socialites kung bakit ito nananatiling isa sa pinakamatunog na culinary destination sa lungsod. Ibig sabihin, walang puwang sa pagkakamali. Kahit munting dumi sa glass panel, kahit kaunting delay sa service corridor, kahit sirang timing sa kitchen prep, lahat pwedeng maging dahilan ng iskandalo. At para sa tulad ni Isabel na pinakamababaw at nasa pinakamababang ranggo, ang ganitong panahon ay hindi simpleng abala.
Ito ang panahon kung saan pwedeng masubok ang tibay mo hanggang sa sukdulan. Isang Martes ng umaga, habang nag-aayos si Isabel ng cleaning caddy sa gilid ng banquet hallway, mabilis na lumapit si Roxanne Villaseran, hawak ang clipboard at telepono. Isabel, pakibilisan mo sa West Corridor. Darating ang floral stylist at may dadaan ding guest liaison team. Ayokong makita ng kahit anong watermark sa salamin. Opo, ma'am. At saka pagkatapos doon, lipat ka agad sa upper pantry. May tasting run sa gabi. Opo. Hindi pa man siya tuluyan nakakahakbang palayo ay humabol pa ang boses ni Roxanne. At ayusin mo rin ang kilos mo. Huwag kang mukhang naliligaw. Hindi iyon sigaw. Hindi rin iyon lantad na pang-iinsulto. Ngunit sa pati yung maramdaman ni Isabel ang hapdi ng pangmamaliit. Gaya ng dati, pinili niyang lunukin iyon. Maya-maya, nasa lubong niya si Jessa sa may service stairs. Grabe, parang laging may tinatagong pait si Roxanne, no? Mahinang bulong ni Jessa habang kunwari nagche-check ng event linens. Ayos lang, sagot ni Isabel. Trabaho lang. Napailing si Jessa. Yan ang linyang sinasabi ng mga taong unti-unti nang binabanat ng trabaho. Bahagyang napangiti si Isabel. Kaysa naman huminto. Hindi rin pwedeng lagi kang ganon. May katawan ka rin. May bills din ako. Natigilan si Jessa. Alam nitong hindi biro ang sitwasyon ni Isabel. Pero marahil doon lang niya tunay na narinig sa boses nito kung gaano nakabigat ang hinaharap nito. Nang sumapit ang tanghali, hindi na naman nakapag-lunch break si Isabel ng maayos. Nauwi na lamang yon sa 3 lagok ng tubig sa pantry sink area at 2 kagat ng pandesal na natira pa mula sa umaga. Napansin niyo ni Owen nang mapadaan ito sa stockroom passage. Hindi ka ba laman kumakain ng maayos? Tanong nito. Diretsahan, ngunit mahina ang boses. Nagulat si Isabel. Bihira magsimula ng usapan si Owen. Kumakain naman, sagot niya, kahit halatang kulang ang paninindigan niya. Tinignan siya ni Owen ng ilang segundo. Hindi marunong magsinungaling ang mga mata ng gutom. Bago pa makahanap ng isasagot si Isabel, iniabot nito ang maliit na tetrapak ng gatas at isang nakabalot na crackers mula sa hawak nitong tote bag. Ay, huwag na. Kailangan mo yon. Dami-dami pang reports na gagawin. Ayokong may mahimatay sa hallway at dagdag trabaho pa sa lahat. Hindi alam ni Isabel kung matatawa ba siya o iiyak. Nguit sa huli, tinanggap niya rin. Salamat. Tumanggo si Owen at naglakad na lang palayo na parang walang nangyari. Sa mga maliliit na sandali iyon, saka lamang mas lalong tumitibay ang loob ni Isabel. Hindi dahil gumagaan ang buhay, kundi dahil may iilang tao pa ring marunong tumingin lampas sa uniforme at posisyon. Ngunit sa kabilang dulo ng mundo niya, sa probinsya, lalo namang umiinit ang sitwasyon. Bandang 7:00 ng gabi nang tumawag si Tomas. Noon ay abala si Isabel sa pag-aayos ng utility closet matapos utusan ni Matilde na maghanda ng extra sanitation supplies para sa overnight kitchen prep. Ate, sabi ni Tomas, wala sa boses nito ang dati nitong pilit na kasiglahan. Bakit? Anong nangyari? Pumunta rito si Tio Lauro. Nanigas si Isabel. Ano na naman ang gusto niya? May kasama siyang lalaki mula sa munisipyo. Sabi niya, kung hindi raw tayo makakapagbigay ng kahit parte ng utang sa loob ng buwan, maghahanda na raw siya ng papeles sa lupa. Napakapit si Isabel sa metal shelf na harap niya. Pinirmahan ba ni Mama ang kahit ano? Hindi. Pero naputol si Tomas. Tomas, magsalita ka. Umiiyak si Mama pagkatapos nilang umalis. Pumikit si Isabel ng mariin. Sa likod ng mga mata niya, malinaw niyang naisip ang munmuting bahay nila. Ang kahoy na upuang laging inuupuan ng ina niya tapat ng pinto noon. Ang maliit na lupang pilit inaangkin ngayon ng tiyo nilang matagal nang naghihintay ng pagkakataong makinabang. Ate, nang maingat ni sabi ni Tomas, uwi ka na lang kaya? Ang simpleng tanong na yon ang halos nagpabagsak sa kanya. Sa loob ng maraming linggo, iyon na rin ang tanong na unti-unti niyang iniiwasan sa sarili. Paano kung hindi nga talaga niya kaya? Paano kung kahit anong pagtitipid, kahit anong pagtitiis, kahit ilang araw siyang magutom, hindi pa rin sapat? Paano kung tama si Lauro na nilalabanan niya lamang ang bagay na matagal ng talo?
Ngunit nang maalala niya ang muka ng ina niya na nakahiga ngunit pilit nagpapakatatag at ang boses ni Tomas na pilit nagpapakaadulto kahit bata pa, agad din siyang tumigas. Huwag mo nang sasabihin yan. Dahan-dahan ngumit mariing tugon niya. Hindi ako uuwi ng walang panlaban. Pero ate, makinig ka sa akin. Bantayan mo si mama. Huwag tayong pipirma sa kahit ano. Kahit ano. Naiintindihan mo? Oo. At kung bumalik si Tio Lauro, sabihin mo may inaayos na akong paraan. Pagkababa ng tawag, matagal na nanatiling nakatayo si Isabel sa utility closet. Hindi niya namalayang nanginginig na pala ang mga kamay niya. Sa labas, nagmamadali ang mga staff. May dumadaang cooks na may dalang trays ng prepped ingredients, may event assistants na nagtatalo tungkol sa seating list, may tumatawa, may nagmamadali, may sumisigaw ng instructions. Samantalang siya, sa loob ng maliit na kwartong iyon na amoy disinfectant at basang mop, pakiramdam niya ay unti-unti siyang iniipit ng buhay mula sa lahat ng direksyon. Maya-maya'y pumasok si Myrna at agad napansin ang hitsura niya. Anong nangyari? Umiling si Isabel. Wala po, huwag ako. Hindi na napigilan ni Isabel. Hindi man siya humagulgol, bumaon sa boses niya ang pagkapunit. Gusto na pong kunin ng tiyuhin ko ang lupa namin. Kulang na naman po ang gamot ni mama. Tapos, napahinto siya para huminga. Hindi ko na po alam kung saan pa kukuha. Tahimik lang si Myrna sa umpisa. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo ito sa nakataob na balde sa gilid. Alam mo ba kung bakit ako nagtagal dito ng ganito karami ang nang-aapi at marunong mangmata? Umiling si Isabel. Kasi minsan, kapag wala ka ng ibang matakbuhan, ang natitira na lang sa iyo ay tibay ng loob. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Pero magkaiba ang matibay sa nagpapaubaya na lang sa lahat. Hindi ko po alam kung ano pang dapat kong gawin. Sa ngayon, bahagyang tumanggo si Myrna. Huminga ka muna. Tapusin mo ang araw. Minsan iyon muna ang unang paraan. Iyon ang mahirap sa payo ng matatapang na tao. Simple itong pakinggan pero mabigat isabuhay. Tinapos nga ni Isabel ang araw na iyon, mulit pakiramdam niya ay may bato nang nakapatong sa kanyang dibdib. Pagsapit ng hating gabi nang makauwi siya sa boarding house, pagpasok pa lang niya sa kwarto ay dinaanan siya ng hilo. Wala na siyang ganang magluto kahit instant noodles man lang. Nauto lang siya sa gilid ng banig at tinitigan ang kisame habang umiikot ang maingay na fan. Kinabukasan, mas maaga pa siyang pumasok kaysa dati. Ayaw niyang mapag-initan lalo ni Matilde. Ayaw rin niyang magkaroon ng oras para mapag-isa sa isip niyang puno ng takot. Pero minsan, kahit anong iwasan mo, ang problema na ang kusang hahabol sa'yo. Bandang hapon, habang naghahakot siya ng basurahan mula sa prep kitchen papunta sa segregation area, napansin niyang may kakaibang sigla at tensyon sa paligid. Dumating na raw ang ilang imported ingredients para sa anniversary tasting. May mga kahong puno ng mamamahaling cuts ng karne, artisanal breads, prutas at specialty items na hindi man lang niya mabigkas ng tama ang pangalan. Mula sa bahagyang bukas na pinto ng secondary kitchen, sumulubong sa kanya ang mabangong amoy ng butter, roasted garlic, fresh herbs at bagong hango sa oven na tinapay. Ang init ng hangin mula sa loob ay halo sa amoy ng sabaw at seared meat, at para sa isang taong ilang araw nang halos tipirin ang bawat subo, ang amoy na iyon ay hindi lamang tukso. Parang paalala iyon ng lahat ng wala siya. Nahinto sandali ang galaw niya. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Bastian Mercado, ang head chef sa isang seksyon. Set aside the extra loaves for testing later, and don't throw anything unless I say so. Yes, chef, sagot ng isang komis. Lumunok si Isabel at mabilis na patuloy sa paghahakot ng basura. Pinilit niyang huwag mag-isip. Mungit nang malampasan niya ang pantry area, may nasilayan siyang tray ng hindi nagalaw na dinner rolls at maliit na lalagyan ng roasted vegetables na tila hindi naman sira. Mga pagkaing lamang na mapupunta lamang sa discard kung hindi magamit sa susunod na testing cycle. Bigla niyang naalala ang boses ng ina niya sa telepono. Huwag mong hayaang magutom ka. Naalala rin niya ang boses ni Tomas. Uuwi ka na lang kaya? At sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang imahe ni Lauro, nakatayo sa lupa nilang pilit nitong kinakamkam. Sa gabing iyon, hindi man niya aaminin, unang beses pumasok ng malinaw sa isip ni Isabel ang isang bagay na pilit niyang iniiwasan sa sarili. Paano kung kahit minsan lang,
kumuha siya ng kaunting pagkain. Hindi para sa luho, hindi para magbenta, hindi para manlamang, kundi para lamang may maiuwi sa boarding house. Para kinabukasan, hindi siya malipasan ng gutom sa gitna ng trabaho. Para may mailigtas siyang kaunting pera na maipapadala sa probinsya. Para sa isang araw man lang ay makadama siya ng kaunting ginhawa. Agad niyang iniling ang kanyang ulo. Parang may sariling tinig ang konsensya niya na sumisigaw. Hindi pwede. Hindi iyon tama. Ngumit sa mga sumunod na oras, habang naglilinis siya ng sahig na dinadaanan ng napakaraming mamamahaling pagkaing hindi man lang natitikman ng mga kagaya niya, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang tanong. At sa bawat balik nito, mas lumalapit siya sa delikadong hangganan na matagal niyang iniiwasang tawirin. Hindi pa niya alam na ilang araw na lang ang bibilangin bago tuluyang magsalpukan ang gutom, hiya at desperasyon sa iisang gabi. Hindi pa niya alam na ang sandaling pilit niyang linalaban sa isip niya ay siya palang magiging mitya ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa ngayon, ang alam lang ni Isabel ay pagod na siya. At kapag ang isang taong matagal nang nagpapakatatag ay sinabayan pa ng gutom, problema at takot na mawalan ng lahat, minsan kahit ang mali ay nagsisimulang magmukhang tanging paraan para makatawid sa susunod na umaga.